Hello, eto na pag-uusapan natin ang nag-viral na kesyo ang Pangulo, eh, talagang takot na takot sa mga Duterte at gusto ng magkipagsundo. Pakinggan muna natin kung exactly ano ba sinabi niya. Eto na, in the President's own words, ha? Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo, ako ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Mhm. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka hindi ko magko-confess ako dito. Puwede naman po, para akong pari po nito ngayon, opo. Ewan ko kahit hangga't maaari, ako ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, halika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Mm. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Yeah. So, of course, take note, ha? Ang ating dapat, we need to remember, unang-una, tinanong lang siya. He never brought it up himself. Si Tuning ang nagtanong sa kanya. Sa puso mo, are you open to it? Of course, diplomatically, sinabi niya, yes. Ayaw daw niya ng gulo. Which means, of course, etong mga taong to ay nanggugulo. Ang gugulo nyo, mga animals kasi kayo. Mga taga-impyerno, presidente ng impyerno, hari ng impyerno, mga demonyo. Hindi niya sinabi yun, ako na ang nagsasabi. Anyway, so yung mga dilis, mga vloggers yung dilis, tsaka yung mga ordinary dilis na nagsasabing, oy, takot na si Marcos, gusto nang makipagbati. No, tinanong lang siya ni Tuning. So he says, yeah, if they want to reconcile, I'm open to it. He was asked this question a long time ago and he said, never say never. Do you remember that? Sabi niya, yeah. I mean, wala naman talagang permanent friends or enemies in politics. And you of all people, I mean, yung mga matagal nang nagsusubaybay sa politics, alam niyo yan na talagang hindi yung kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas, kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas, ganyan ang politika. Kaya ganun sabi niya, I'm open to anything na mag-i-stabilize ng bansa natin kasi there's a lot of work that needs to be done. Eh, ano ginagawa ng mga Duterte? Kung talagang nagmamahal ang mga Duterte sa bansa at yung mga dilis na yan na nanggugulo, kung talagang mahal nila ang bansa, hindi sila mag-destabilize. Kaya lang, tingnan mo si Roque, sila, kung sino-sino diyang mga leader ng mga dilis, si palaging gutom na abogado, di ba? Puro destabilization. Eh, alam nyo kung anong nangyayari sa isang bansa pag biglang pinapalitan ng isang leader. Any economic gains, mawawala yan. Akala nyo ba, pag pinalitan nyo si PBBM, biglang, uy, kaganda na ang Pilipinas? Of course not. Bobo lang ang maniniwala dyan. Siyempre, yung mga leaders ng mga dilis, they're counting on the fact na bobo yung mga maniniwala sa kanila agad-agad. Kasi naniniwala din yung mga leader ninyo na kahit anong sabihin nila, maniniwala kayo ng ganun-ganun lang, di ba? So, ibig sabihin nun, mga dilis,
kahit yung mga leader ninyo walang tiwala sa inyo. Ano ba yan? Oh, anyway, eto na. Ang yung isa sa pinaka hinihintay na reaction dyan, kasi syempre yung mga duta hindi naman nag-react. So, in the absence of the family's reaction, sino ba ang pinakamalapit sa puso ng kanilang tatay? Kundi si Bongo. Yung talagang ang totoong Duterte, di ba? Eto, pakinggan natin kung ano ang sinabi ng totoong anak ni Digong. Makinig tayo sa sinabi ni Bongo. With the first context, yung Duterte Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Noong nakarang 6 na taon, ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, ang kanyang kalayaan. Oh, take note. Sinasabi ko na nga ba, mga dilis, yung elder daw na Duterte ang kausapin kasi kahit si Bongo, walang respeto kay Sara. Hindi naniniwala si Bongo na si Sara ang dapat mamuno sa mga dilis. Siyempre, pinakita na ni Bongo na siya ay nagwagi. 27 million yata ang mga boto ni Bongo. Talong-talo niya si Sara kasi kahit 32 million ang nakuhang boto ni Sara, syempre, karamihan nun ay mga loyalista. Pero si Bongo yung 27 million niya, halo-halo yun. Mga pink, mga loyalista at mga dilis. Lahat bumoto kay Bongo. Lalo na sa 2028, kaya go, Bongo. Kayang-kaya mo talunin si Sara dyan. Kasi narinig ko, Bongo will challenge Sara for 2028. Kaya mo yan, Bongo. Kaya nga sinasabi ko, yung pagkakasabi ni Bongo na dapat yung elder daw na Duterte ang kausapin. Kitang-kita mo, wala siyang bilib kay Sara. At saka yung pagsasabi niya na nagtrabaho ng 6 na taon. Kasi kitang-kita niya si Sara, pabanjing-banjing lang. Ano ba yan? Kahit si Bongo, kitang-kita niya na si Sara, walang ginagawang trabaho. Galing ni Bongo, kitang-kita niya. O, sige Bongo, magsalita ka pa. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali mang merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, may personal position, may personal thought on this. Importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya dito? Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot, mga kababayan nating Pilipino. Yan po ang pinaka-first step po para sa akin. Paano kakausapin? May telepono naman Bongo, di ba? Hindi kailangan personal ang pagkakausap. In the first place, Bongo, kung hindi mo alam, tinanong lang si PBBM kung he's open. So, it doesn't mean siya ang mag-i-initiate ng conversation. Secondly, hindi kailangan personal ang pag-uusap. Alam mo yung FaceTime, tsaka Facebook Messenger video call, hindi kailangan personal yun. Si Marcoleta may abacus, pinayuhan ko na bumili ng smartphone. Baka hindi mo alam yun, sasabihin ko sa'yo, pwede nang mag-video call, Bongo.
Ha? May advice din ako sa'yo. Bumili ka din ng mga gano'ng bagay. Pero feeling ko alam mo 'yun, kasi bilyonaryo ka daw, sabi ni Digong. Sabi nga ni Digong napakayaman mo daw. Oh, 'di ba? Halos lahat ng Davao pagmamay-ari mo ba? Kaya siguro inggit na inggit yung mga Duterte kids sa'yo. Kasi mas mahal ka yata ni Digong, feel ko lang ha. Anyway, naisip ko sabi ni Bongo, first step daw. Aba, kayo na nga itong dehado. May first step pa kayo. Hindi naman si PBBM ang may gustong makipag-reconcile. Tinanong lang siya, tapos may first step. Ilang steps ba yan? Naku, Bongo namimihasa ka na. Hindi na nga si PBBM ang nanghihingi ng reconciliation may first step, second, third, ilang steps ba yan? O sige, patuloy. Pauwiin mo na siya. Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan. Ang importante muna, mapauwi siya. Hindi, I cannot speak on behalf sa team o sa anumang panig. Ang akin lang rito bilang isang na kasama, isang naging tao rin po, naging staff po ni matagal na pinagkakatiwalaan ni Tatay Digo. Naging kasama ko for the past 2 decades. Importante muna sa akin na makauwi siya dito. He is 80 years old na po. Diyan po mag-uumpisa lahat ang pagpapatawad. Alam nyo, kilala ko si Tatay Digo. Hindi siya yung taong vindictive eh. Hindi daw vindictive si Digong. Ang tawag mo dun sa ginawa niya kay Laila De Lima, Bongo, hindi pa vindictive yun? Ano tawag mo doon sa ginawa niya kay De Lima? Hindi ba vindictive yun? Iba pala ang dictionary sa Davao. Ibang country yata kasi ang Davao eh. But going back to what he says na ganyan ang sincerity. Dapat ganito, ganun. Actually, Bongo, when we're talking of sincerity, ang sinseridad pinapakita na walang kondisyon. Diba? Kung makikipagkaibigan ka na may mga kondisyon, telltale sign yan na hindi ka sincere. Kasi anong klaseng pagkakaibigan yan? Kung sasabihin mo na, o sige, friends na tayo, pero pautang o, sincere ba yun? O sige, friends na ulit tayo, pero pahiram ng asawa mo o, pwede yun. So, kayo naman, pag nagpapakita kayo ng sinseridad, syempre, sasabihin din ng Pangulo, ay, sinseridad yan. May hihingin kayo bago nyo ibibigay yung pagiging friends uli natin, di ba? Sincerity means there are no conditions. Kayo naman, talaga ito si Bongo. Pero Bongo, let me tell you the reason why hindi pwedeng iuwi si FPRRD. Baka hindi mo alam. O, ito, yung papel, naka-punched holes. So, this is really legit. Ito, Bongo Tanong mo pa kay Bato. Kasi, gaya ng arrest warrant na at first, hindi pa maniniwala si PBBM. Pero, nung binasa niya, nakita niya sa gilid, may punched hole. Sabi niya, ay, legit ito. Kasi sabi ni Bato, pag may punched holes, legit pala. So, ayun. Nadala si FPRRD sa ICC. Ngayon, eto naman, may papeles na naman na may punched holes. This is the reason why hindi pala pwedeng ipadala pabalik si FPRRD galing sa The Hague. Hindi mo pa alam ito, Bongo, ano? Kaya ka nagsasabi na ipadala balik sa Pilipinas. Eto, sasabihin ko sa iyo para malaman mo. Eto ang rason.
Lapit ako para malaman mo, para marinig mo. Bongo, ikaw at si Bato pala ay ipapadala na din sa The Hague. Hala ka, hindi mo alam yun? Ngayon, ikaw pala ay preferred caregiver ni FPRRD. Ngayon, kung si Digong iuuwi sa Pilipinas, paano mo siya maaalagaan? Siyempre, stay put na si Digong sa The Hague para pagdating mo sa The Hague, magkakasama na kayo. Does that make sense? Diba? Oh, ngayon, intindihan mo na. Hindi pwedeng iuwi si Digong kasi ikaw, papunta ka na din sa The Hague. Together again. Ganun. Okay? Ta-ta! See you around. Bye! Congrats nga pala ha. Oh, labanan mo si VP Sara, Bongo. I'm on your side. Bye!